Astuta. Patay. 83 days na lang before Christmas. Ngayon, tayo ay mag-budget sa mga gagastusin natin ngayon. Kahit sa Pasko. Susi! Hindi ba sa isang daang pamilya ang kasunugan sa lungsod ng Makati? Ano ba hindi? Hunda sa 2030. Back to host. October 4 na pala. Ano ba yan? Kailangan na talaga natin mag-budget. Saan pa tayo papatungo? Divisoria? Quiapo? Or saan man? Kailangan natin ito. Kailangan mag-budget, giving. Kailangan tayo magbigay ng mga regalo sa ating mga Siyempre, pag may regalo, sigurado naman may handa rin tayo sa Pasko. Siguradong babahanan naman ang pagkain sa handaan ngayong darating na Kapaskuhan at karamihan ay siguradong isasantabi muna ang kanilang diet. Pero may iba naman na figure conscious pa rin at kaya madagdagan ng tipa. Ayon sa Department of Health, wala namang masama kung kakain ng maramihan, magkaroon lamang ng tamang ehersisyo at sapat na kaalaman para sa pangangalaga ng kalusugan. Live naman sa Elsa del Pan, si Susan Enriquez. Salamat! At makikita niyo po ang dali ng traffic sa Express Norway Belpan. At nakikita niyo as of 6 a.m. ang dali ng traffic ay napakaluwag. Mga limang taxi talaga dumadaan sa kaliwa kanan side by side. Napakaganda ng trapiko. Magandang araw dahil maganda ako. At ako'y nagulat. Susan Enriquez ang nagsasabi, kay Susan tayo! Susan! 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 At dahil sa weather forecast ng Magasa, si Mang Tani. Maaga sa inyo mga puso. Meron po tayong namumusumaan ng panahon sa silangang bahagi ng Visayas. May layong 168 kilometers at may lakas itong 45 kilometers per hour. At may puksong lakas na aabot sa 50 kilometers per hour. Nasaan lalakas pa ito? Nasaan lalakas pa ito? Nasa lalakas pa ito at magiging isang ganap na bagyo na papangalanan nating bagyong Rico. Makaranas ng mainat, may malakas hanggang sa mainang ulan ng bahagi ng Visayas. Kaya pinapayuhan ng pag-asa na mag-ingat ang mga residente sa Visayas at magdala ng payo. Tumako naman tayo sa Luzon. Makakaranas ng mga liwanas na panahon ang bagyong Luzon. Bagyong Luzon. Makakaranas na mga liwanas na panahon ang bawat bahagi ng Luzon. Ako po si Nathaniel Cruz ang nag-uulat ng weather forecast sa GMA News. Thank you, Mang Tani. At live naman sa UST, si Danilo Fernandez. Magandang umaga mga kapuso. Nandito nga tayo sa harap ng USD na kung saan makakausap natin ang isa sa naging susi ng pagkapanalo ng Rolling Tigers laban sa De La Salle University. Walang iba kundi si Jeric Teng. Jeric Teng! Kamusta ka natang yung team mula sa pagkapanalo laban sa De La Salle? Jeric Teng! Okay lang, Beng. Masaya kami nagsasama-sama ngayon. Ano ba ang naging susi ninyo upang matalo ang kalaban? Teamwork lang po. Saka, teamwork. Bilang ano naman ang mga paghahanda ang gagawin nyo laban bukas upang makuha ng corona laban sa De La Salle University? Hard work po, tsaka sunod lang kay coach. Yun ako. Salamat, Jeric. Bumati ka muna sa iyong mga fans at yayain mo na rin para manood sila. Mga fans, manood kayo bukas sa akin, ha. Ang kabal na mo! Back to you, Igan. At live naman sa Pampanga, si Drew Arellano.
Dahil October na, malapit na naman ang undas. Kaya marami na naman kapulagan at katatakutan nangyayari sa paligid. Kaya nandito ako sa airbase dito sa Pampanga para tignan ng haunted house. Sinasabi nila maraming nagpaparamdam ng mundo. Kaya mamayang gabi, papasok na ako dito. Bakit yung studio? At tuta, walang jawang pinatay! Mga tatlong babae. Walang sawang inapakan ng isang tuta. Hindi ba sa 100 pamilya ang nasusugan sa lungsod ng Makati sa kabaan ng G. Gomez Street, Barangay Tejeros, pasado alas 9 kagabi. Ayon sa mga bumbero, nahirapan silang apulahin ang apoy dahil sa masikip ang daanan ng nasunog. Ayon sa otoridad, nagsimula daw ang pagsiklab ng apoy sa bahay ng nagngangalang Antonio Lagarte. Pinabulaan na naman ni Gina Lagarte, ang asawa ni Antonio, ang naturang impormasyon. Sinisisi nito ang mga kapitbahay na magamit ng jumper. Aminado naman ang mga residente. Wala pang isang oras na napula ng mga bumbero ang apoy. Wala namang nasugatan o namatay, samantala iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang pagsiklab ng apoy. Okay, back to studio. Love naman. Sige, no? Wait lang! Ang unang chika! Isang unang nagbabagang chika. Kakatapos na ng unang video, meron agad part 2. Chika Miranda at Nery, ko na imbestigahan ang kung sino naglabas ng video. Sa ating mga terminal at maaaring magsigip na naman ang ating trapiko dahil sa mga nagbabakasyon sa kanilang mga probinsya at unti-unting nagmamahal ang mga bulaklak sa dangwa dahil sa nalalapit na araw ng mga patay. Hanggat maaari po, agahan natin ang pag-uwi sa kanya-kanya nating mga probinsya para maiwasan ang siksikan at nakawan sa mga terminal. Yun lang po. Maraming salamat. Sa unang At yan na, sa unang ilang muna, sa unang ilang